Lumalabas po sa investigasyon naman ng CIDG na konektado umano ang negosyanteng si Peter Lim sa mga Espinosa ng Albuera, Leyte, pati na sa umano'y drug queen na si Lovely Impal at believed inmate na si Peter Ko. Balitang hatid ni June Veneracion. Sa full background investigation ng PNP CIDG Region 7, lumabas na napakayaman ng Cebu-based businessman na si Peter Lim, isa sa mga inakusahan ni Pangulong Duterte na drug lord sa bansa. Nasa 2 dangkal ng business records nga raw ni Lim ang nakuha nila sa Securities and Exchange Commission. Kaya ayon sa CIDG Region 7, baliwala raw sa kanya ang gastos, lalo na para sa kanyang seguridad. Hindi raw basta-basta ang mga bodyguard ni Lim na nagbabantay sa kanya 24 oras. Most of his bodyguards are actually dismissed from the service, either sa police or sa military. Matapos pangalanan ng Pangulo si Lim bilang isang drug lord, personal niya itong hinarap para kausapin. Mula nang iugnay sa kalakaran ng droga ang mailap na negosyante, minonitor na siya ng Cebu City Police. So far, hindi natin siya nakikita in public. Sa reklamong inihain ng CIDG sa Department of Justice laban kay Lim at iba pa, pinagtagpi-tagpi nito ang koneksyon ng mga sangkot sa droga. May mga kaugnayan daw si Lim sa mga Espinosa ng Albuera, Leyte at dati nila mga aide. At sa tinaguriang drug queen umano ng Iligan na si Lovely Impal at sa bilibid inmate na si Peter Ko. Ayon sa CIDG, binanggit ng dating aide ng mga Espinosa na si Marcelo Adorco na sina Impal, Lim at Ko ang kanilang mga supplier ng shabu. Base rin daw sa sworn statement ni Adorco, nakakuha raw ang Espinosa Group ng tig 20 kilo ng shabu mula kina Peter Ko at Peter Lim para ilako sa Bohol, Samar, Leyte, Biliran at ilang bahagi ng Cebu na kontrolado ng operasyon ng grupo ng Espinosa. June 7, 2015, ayon kay Adorco, muling nag-supply sa kanila ng shabu si Peter Lim. Alinsunod na rin daw sa kanilang pulong sa Thailand noong June 4, 2015. June 2013 daw nagsimula ang sabuatan ni Lim at ng mga Espinosa. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang kampo ni Lim pero hindi pa tumutugon ang kanyang abogado. Tinututukan din ngayon ng CIDG Region 7 ang pagkamatay ni PO2 Ryan Casiban na ang katawan ay na-recover sa Lapu-Lapu City, Cebu. Siya ang pulis na nagsulat sa police blotter ng Cordova PNP kung saan pinangalanan niya ang ilang dating police general na sangkot umano sa sindikato ng droga. At pagkatapos ito'y natagpuan na lang siyang patay. He just mentioned dito at 2:40 a.m. nilagay niya General Garbo and General Luot are drug syndicate of the Philippines because hindi mo mabasa na eh. Tapos may word na protected by mga PNP organization. Sina dating Police General Marcelo Garbo at Vicente Luot ay kapwa pinangalanan ng Pangulo na sangkot sa droga. June Veneracion, GMA News.